nananawagang tutukan ng gobyerno at ayusin ang mass transport system sa bansa. Marami kasi sa atin maaga pa lang nasisira ng araw sa kalbaryong pagko-commute, mapatren man o pampublikong jeep o bus. Narito ang aking report. Para sa mga commuter na nagtitipid at ayaw matraffic araw-araw, MRT at LRT sana ang mas mura at mas mabilis nilang alternatibo. Pero kahit sa mga ito, kalbaryo nila ang mahabang pila. Gaya ng kuhang ito ng isang used scooper sa MRT North Avenue Station. Sa taya ng DOTC at LRTA, 560,000 ang sumasakay sa MRT kada araw. Sobra raw ng 20,000 sa dapat sanay kapasidad nito. Kahit 73 ang tren ng MRT, 6 na po lang ang bumabiyahe tuwing peak hours. Kaya't di nakatakataka kung ang 1,182 na pasahero na kapasidad ng bawat tren, 3 hanggang 5 minuto naman ang hihintayin para sa kasunod na tren. Pero ibang usapan kung abutan ka na mahabang pila tuwing rush hour. Kaya si Mary Ann, kahit nakatitipid daw sa MRT mula Santolan hanggang Ayala, lugi naman daw sa nasasayang na oras sa pila at paghihintay sa tren. Minsan almost an hour din bago makasakay. Mas malala pa raw sa LRT, 4 hanggang 5 minuto ang waiting time sa pagitan ng mga tren at umaabot pa raw ng 6 na minuto pataas kapag peak hour. Di tulad sa Hong Kong at Singapore kung saan kahit mas marami ang mga sumasakay ng MRT at LRT kada araw, mas mabilis naman ang dating ng mga tren. Pero yan ay dahil ang kanilang train network mas mahaba at mas maraming tren. Larawan nga raw ng kaunlaran sa ibang bansa ang pagkakaroon ng efficient mass transport system. I think Korean train is better than here because it's faster and it's cool, air conditioning. Mas moderno yung kanilang mga tren, ano? Yung mga rolling stock nila, ano? Mas modern yon. And kahit yung mga systems na gamit nila, and the reason for that is meron kasi silang budget. Kaya sabi ng ilang eksperto, dapat daw pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagpapaunlad ng mass transport. When you go outside Philippines, for example, Europe, lahat doon, ang trend ng planning is more on public transport. How can they improve mass transit? Sa atin, baliktad. Okay? How do we cater to private vehicles, which is the other way around? Dapat ang solution natin is lessen the private vehicles, improve the mass transit para ma-lessen yung congestion sa kalsada. May panukala nga maglagay ng subway system sa EDSA bukod pa sa MRT. Pero habang wala pa yan, pinagbubuti naman daw ng gobyerno ang serbisyo ng MRT at LRT. Ngayong taon nakatakdang simula ng modernisasyon at rehabilitasyon dito sa LRT at ilan sa mga balak nilang baguhin ang riles na mahigit 30 taon nang hindi napapalitan, pati na rin ang kanilang ticketing system. Ang MRT may nakalinya ring rail grinding at rail replacement projects. I-extend na rin ang operating hours nila simula Lunes. Pero mas maiibsan daw ang problema ng MRT kung madaragdagan ang mga bago nito na ngayon ipinahinto muna ng Makati RTC. Ang solusyon lang talaga para maibsan itong mahabang pila at para mabawasan yung matagal na paghihintay nila ay ang pagdadagdag lang ng mga bagong bagon sa MRT3.